Magwawas out pa rin sa inyo. Nandito tayo at nga muling gabi ay tayo aariba at mag-i-skimini. Halos hindi tayo makapag-skimini kasi nga ang bunso natin ay nangangapa pa tayo sa school. Kung ano man yun at pinaandar na ni Balbon ang kanyang sasakyan kaya di ara kita na tayo dito. Ito na yung ating intro. Uy, padilim na. Sandali, andyan na si Balbon. Ayan, pag nakikita ninyo kahit sa madilim, hindi nyo makita ang aking mukha, pero makita ninyo ang views namin ni Balbon kasi ito ang kailangan ng ating bansa, ang LTO. Uy, hindi nyo ako makita, maya-maya na lang. A few moments later. Ayan, dito na tayo sa area. Hindi ko alam makikita ninyo. Kaso nga lang, ino-obserbahan natin yung mga maskulados kasi andyan sila lahat. At walang haliding dumaraan. Kaya pa konti-konti lang. Yan, nilalagay na lahat. Hindi natin alam kung meron pa o wala na. Kaso nga lang nakakaya naman na istorbuhin natin sila. Ayan, dito kami ni Balbon. At kanina, alam nyo ba, nakinurik ako ni Balbon. Hindi pala buong Pilipinas ang nag-require ng ganito. Yung mga bis ba, panggabi. Kundi dito lang sa aming probinsya, sa Pangasinan. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta ng aming probinsya at alam ninyong magagabihan kayo hanggang Ilocos ay magdala kayo ng bis, especially pag nakasingle kayo na naka-tricycle o ano pa man sasakyan ninyo kasi require na ito pag nahuli kayo malaking multa, diba? But kung maliit lang yung presyo naman ito kumpara sa multa, bumili na tayo ng ganire, o diba? Si Balbon ay orange ata. Orange ba ito pa o red? Pula ata. Pinirahan ako nito, Paris kami, kaso nga lang hindi ko alam kung bakit hindi nakiparis sa atin si Balbon. At hindi ko alam kung meron at meron. Nandito si boss, anong tawag dito? Mr. Segregator. Tingnan natin, maki-osyoso pa tayo. Kung meron, hingi tayo. Kung wala, hingi tayo. Oy, boss, good evening. Long time no see. Parang, tatapos na daw. Sandali. Meron dito pa. Kunin natin yung basket natin kasi si Mr. Segregator andyan. At kunin natin yung basket natin kasi may mga laman yung sako. Ayan, tayo. Aberyan. Kasi ang gusto ni Mr. Segregator, marami sa sako. Meron nakasilip na tayo kaya sandali lang tutuwad ko kayo para masamahan nyo na maalam. Sandali si Balbon, hindi natin alam kung ano. At ang ating victory ay nagtatrabaho pa rin. May mga mangga, sayang tong mangga, siguro na to. Uy, kuhanan na nga natin si bunso kasi gusto niya. Kaso nga lang parang hindi sunog kundi siguro sa init. Hanapan natin si bunso ng matigas-tigas. Kaso nga lang sayang nga. Dito tayo. Ito yung nakuha natin. Ayan, may mga saging-saging. Kamote. Talong ba mga. Ay boss, good evening po. Ayan si Boss Carlos, long time no see. Ayan, sigurado last na yan, no? Ay meron pa, kaso nga lang mahirap na to pag may estudyante tayo. Ayan, hindi natin alam kung ano to, pero for sure balat lang to Ito mangga naman. Check lang natin itong dala ni Boss Carlos kasi ni Mr. Segregator. Ayan jackpot si Mr. Segregator sa karton. Basa? Pag basa ipapaaraw para matuyo daw. Ayan. Mahal na bang karton, boss? Bakit kaya ito kuha tayo ng mahilang nila? Anong nangyari sa manggang ito? Bakit nagkaganit ito? Tapos dito tayo. Parang nangangamoy ang kanal natin, boss?
Hindi kasalanan ng basura kundi sa kanal ito. Ayan. Yan yung mga karton. Diyan pa si busing sa mga dyan. Pero wala na tayong pwedeng pakinabangan siguro ito kasi mga literal na basura. Ayan. Ayan yung mga plastic. Tulungan natin kunti si ano. Diba? Oh. Hindi. Tutulungan ko na lang kayo. Ayan o. Kasi ito naman yung ating pakinabang sa ano. Sa basura. Ayan. At iniwanan tayo ni ano. Sandali lang. Dalhin natin dito. Makikipagkintuan muna tayo kay Boss Carlos. Hala, bira na. Hindi na tayo kumikita, boss. Hala. Lipat tayo dito sa medyo maliwaliwanag. Kasi ano ang sabi, lagi namang sinasabi sa akin na ako lang may diferensya na 8, around 8, 7. Kailangan kung talagang tayo ay mag-i-skimini, ay nandito na tayo. Kaso nga lang hindi ko rin magawa. Dahil alam ba ninyo na may apo tayo, mayroon tayong estudyante, nagplansya pa ako. At naglabat kung ano-ano pa. Ngayon ay iniwanan ko din doon si Bunso kasi nga ikinasisiya ko naman na even though hindi siya nakapasok sa STE, nasa special section siya at ginawang leader pa. So may re-representa siya bukas na bansa at tinulungan ko kung paano mag-present at kung ano yung mga sasabihin. Yun yung trabaho ni Maring Basurila. Kaya kahit pa paano ay skimini, skimini, I love you. Ayan, Boss Rubal, sa susunod subukan naming at mas maraming salamat muli. Opo. Ayan na, maalam na tayo. Sandali. Tatanggalin ko muna. Hindi ko kayo maano kasi problema pa natin yung talagang pandikit doon sa representa ni Bunso. Kasi natutuklap ang anong tawag dito, yung sticky glue. At nung hindi kaya ng sticky glue, ginawa na namin ng scotch tape. Pero natatanggal unti-unti. Pagka sa presentation doon pa siya matalo, kaya hanapan natin ng yung glue. Pandikit ba? Yung original ba? Nung tayo nag-aaral yung gamit natin. Kaya diara. Ayun ba? Wala talaga akong dalang kaano-ano. Kaya hindi tayo makapupat. Ano. Wala. Pabaliktad ko na lang. Nandito na tayo sa bahay. Kumain tayo pagdating dito at kung ano-ano pa. Si Bunso andyan sa sala. Ayan. Meron siyang puti sa mukha. Hanggang ngayon ay nagme-memorize siya kung paano niya i-present ang bansang Laos. O, diba? Siya ang mag-represent ng Laos sa buong kaklase. Buong buong kaklase. Tama ba yun? Ang pag-representa niya kung sinong presidente, kung ilang kung saan sasakupan na kontinente, mga ganun na. Grade 7 ba? At kung ilang populasyon, kaya inaaral niya lahat, nagre-result. Sabi ko naman sa kanya, yung kaldero ko, huwag niyo nang pansinin, andyan, kitang-kita na mas mainam ngayon masyado ng abante ang mga estudyante ngayon kasi hawak na nila yung cellphone nila, laptop nila para mag-research. Pero nung tayo ay pupunta pa tayo ng library
Kung wala, kung minalas-malas pa tayo at wala yung hinahanap natin doon, bagsak na ang grades. Kaya iba na ang panahon ngayon, kahit napahiga-higa, nakaupo, nalalaman na nila kung ano yung gusto nilang malaman sa isang history. O, diba? At bago tayo mahiga, kasi 10:25 na at gigising na naman si Mariang Basurera ng alas 4 sa paghahanda ng almusal at baon ni Bunso. Magpapainit pa tayo na ng tubig. Ipakita na natin ang dapat ipakita kung ano yung mga nakuha natin. Nakita rin ninyo na bumili tayo ng isang best at glue. Mayroon akong dalang, bumili kami ng glue na ito pala, oh, hoy. Ayan, kasi nga nahirapan kami doon sa scotch tape ba, at saka yung sticky, sticky glue, hindi kasya ng yung Manila paper ba at yung yung pinaprint niya. So nadadaldala na naman tayo. Pakita ko na kung anong dapat ipakita. Nandito lang tayo. Ayan yung table ni Bunso. Nilagyan ko ng halaman ito at naglagay pa tayo rito para hindi ma-stress si Bunso sa pag-aaral at maututan ng halaman. Matanggal ang sakit ng niya, kalooban ba ganyan. Ay, nakakuha tayo ng sitaw, madalian lang. Alam naman ninyo yung sitwasyon. Ito saging, hindi ito saba, ito yung mabuto ba, walang bibili, tinapon na, parang fresh pa siya pero may kalambutan na. Ito yung mabuto. And then meron tayong nakuhang tatlong tawag dito, okra, tatlo ding kamote. Ito, kumuha tayo ng matigas na mangga, kaso nga lang ito yung mga naarawan. Pinakita ko kay Bunso, hindi naman siya interesado dito, kaya dito lang. At least may papakita ko ako sa inyo. Natapon na ngayong gabi. Diba? Kahit paano ba. Kaya ito na lang muna yung may papakita ko. Pasensya ka na kayo po. Udlot talaga ang ating pag-i-skimini. Kasi nga may estudyante tayo. Hinuhuli ko pa yung tamang oras ng pagising ng maaga, pag-prepara sa kanya, at kasi minomonitor ko every recess niya, lunch time, at saka pag-uwi. Kaya kung minsan napapagod ako kaya hindi tayo nakakapunta sa pag-iskimini. Pero gayon pa man, iniisip ko kayo at isipin ko kayo at gagawa tayo ng paraan kung paano at kung ano yung ipapakita ko sa mga tapon sa palengke. Kaya God bless po sa ating lahat. Have a nice weekend. And linggo ngayon, Lunes, aberya na naman sa pagpupuyat. Kaya mamamalam na po si Mariang Basurera. Bye bye for now. See you in our next vlog. Babu, dito ko kayo pipindutin. Hindi ko na kayo tatakpan dyan para sa ganun makita ninyo kung paano pumindo si Mariang Basurera. Bye bye.